angkop at tamang direksyon. Ang ibig sabihin nito, sa direksyon ng art of life, hindi sa direksyon ng pagkawasak. Kaya ito ay mahalaga para sa lahat ng mga tao, hindi lang dito sa ating bansa, pati na rin sa buong mundo. Matutunghayan ng mga tao sa lahat na makinig sa direksyon na ito. At sa lahat na tumanggap, hindi lang tayo sa paniniwala, lampas sa paniniwala, sa pananampalataya, maging sa pagkasantuparan man ng mga kaluluwa. Ang mga anghel na ipinadala ng Diyos ngayon, matutunghayan sila sa mga kalangitan. Kaya sinasabi natin, Art of Life 172, na ibig sabihin sa direksyon na angkop ng buhay, hindi sa direksyon ng pagkawasan. Ibig sabihin ng pagkawasan, mayroong nakataling blinding ignorance. Kaya sabihin man natin na tayo ay sa liwanag, pag wala tayo, hindi tayo sinamahan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga anghel na ipinadala ngayon, dahil hindi natin alam kung sa anong paraan o kung sa anong liwanag tayo daraan. Kaya hindi din natin matutunan ang tunay ng kahulugan ng tagumpay. Tagumpay ng liwanag. So na ibig sabihin ng tagumpay ng liwanag. Ang tagumpay ng liwanag na ikaw ay sasamahan ng Diyos sa langit. Maging anong pangalan ng Diyos na itinatawag mo sa iyong Panginoon sa langit. Pag hindi ikaw sasamahan ng Diyos, maging ang liwanag na ating sinasabi ay hindi rin tayo magtagumpay. Kaya ipinadala ng Diyos ngayon ang kanyang mga anghel. At ito ay ako ay kanyang sinugo upang isabi ito sa inyo. Ang direksyon na angkop natin anak upang tayo ay magtagumpay. Upang hindi tayo magkawatak-watak ang mga tao sa liwanag at napakaraming kahulugan itong liwanag. Sinasabi ng mga aral na ating inihayag para sa lahat. College of Mystery. Pero itong College of Mystery dito lang sa bansang ito, kaya ito ay tinatawag na Perlas ng Silanganan, Pearl of the Oriences. Ang dahilan na may mga bagay na napakahalaga para sa lahat ng mga tao, hindi lang dito sa ating bansa, kundi pati na sa buong planeta, lahat ng mga bansa. Kaya tinatawag, mayroon formula na sinasabi natin, receive, align, and adapt. Ano ba ang ating tanggapin? Tanggapin natin ang katotohanan. Anong katotohanan? Ang liwanag ng walang hanggan, liwanag na ipinadala galing sa Supreme Master ng langit. Ang sabi-sabi ng Supreme Master ng langit, galing ng iyong Diyos na pinanimalaan. Kung ano ang liwanag na yan, yung maintindihan, pagbuksan mo ang iyong puso at isipan. Kaya pinasabi ng Supreme Master, ang daan sa tagumpay kung paano tayo manalo at talunin ang lahat ng mga kaaway o mga kasamaan sa pamagitan ng tunay na liwanag. Ipinasabi ito ng Supreme Master na kailangan mo ang kanyang mga anghel upang ikaw ay magtagumpay. At ipinatawag ang lahat ng mga anak ng Diyos para sa kanyang kaharian. So ano bang ibig siyang kaharian ng Diyos? Kaharian ng Diyos. Liwanag na walang hanggan. Ibig sabihin ng liwanag na walang hanggan, ang Diyos mismo ang siyang hari ng lahat. Kaya ginadala niya ngayon ang kanyang mga anghel. At tayong lahat na makinig at magkakaisa
sa tunay na liwanag na ito ngayon ay inihayag ng Supreme Master sa langit sa pamagitan ng kanyang mga anghel. Hindi ito mga salita lamang na kailangan nating paniwalaan. Kailangan nating paniwalaan kahit hindi natin maintindihan. Ito ay gawa mismo ng Diyos sa langit na kailangan mo lang nabuksan ang iyong puso't isipan upang iyong maintindihan ang divine calling ngayon para sa iyong buhay na hindi ka mapunta doon sa pagkawasan. Na ibig sabihin, art of destruction. Na ibig sabihin ngayon, art of life. That is ascension of life into higher dimension. Ibig sabihin, alam mo talaga ang katotohanan kahit wala ka pang paniniwala. Ngunit alam mo yung katotohanan at hindi malikwang yung landas sa tunay na liwanag ang iyong susi sa tagumpay at lahat ng susi sa tagumpay sa lahat ng mga grupo ngayon dito sa ating bansa ay ang pagkakaisa upang mapalakas natin ang ating samahan sa espiritual, ang ating samahan sa tunay na liwanag na siyang magligtas kasi yan ay ang Panginoon ng Diyos sa langit ang siyang magligtas sa ating mga buya at sa lahat ng mga grupo na pumasa ilalim sa kanyang liwanag upang maging malakas ang ating bansa at upang malakas ang buong planeta. At sa parno ng tinatawag natin final energy shifting for the ascension of light to higher dimension, marami ang magkaakyat sa kanyang kaharian. Kaya sinasabi ko sa inyo kasi ipinasabi ito ng Supreme Master, saan ba kayo pumunta ang kaharian na yan? Doon ka pumunta sa langit, into the supreme governance of the infinite cosmic family of light. Ano ang ebidensya? Ang ebidensya ay yung matutunghayan makikita sa iyong mga mata. Puso't isipan, pagbuksan mo lang yung kaluluwa, yung puso't isipan, dimension ng iyong mga kaluluwa. Kung ano na pa ngayon ang kalagayan sa planetary ascension para sa lahat. Pati man dito sa ating bansa, pagtingnan natin ang mga nangyayari, nagaganap. Ano na ba ang mga nagaganap sa ating mga kapatiran ngayon sa spiritual? Mga kapatiran sa mga grupong hindi spiritual. Kaya, pag-ibig man natin na sadya natin na tayo ay manalo sa liwanag ng dahil sa samahan tayo ng Diyos. Pakinggan natin ang sinasabi ng Diyos ngayon na isinugo niya sa akin na tayo ay lamigin sa tunay na tamang direksyon sa pagkakaisa upang tayo ay magtagumpay sa ilalim ng liwanag ng Diyos sa langit sa pamagitan ng kanyang mga manulunda o mga anghel na ipinadala. Ito ay hindi sabi-sabi lang o haka-haka lamang. Ito ay katotohanan makikita sa iyong gawa. Kaya pagsabihin, itanong man natin sa Panginoon, bakit man ito, Panginoon, ay nangyayari? Bakit man ito ay tayo ngayon ay binibirahan o inaatake ng mga masusamang mga tao, ay mga madilim na mga kapangyarihan. Kaya kailangan natin ang Panginoon sa langit. Sabihin na natin bumaba ang Diyos sa langit para tayo ay iligtas. Ngayon, pinatawag niya pa, ikaw ay tumanggap sa kanyang tunay na liwanag. Mabuksan ang iyong spiritual kaisipan at alam mo yung nagtutok-mangkan. Paano tayo maging malakas sa bawat isa? Paano ba tayo maging malakas sa ating bawat isa sa ating kaluluwa, puso't isipan? Kung alam natin ang katotohanan, alam ninyo ang katotohanan. Ang mundo ngayon ay papasok sa bagong panahon. Wala nang mas marami pang panahon na tayo ay hintayin sa energy shifting na ito. Ngayon sa ating bansa ay medyo magulo. At itong magulo dahil iba't ibang ating mga paniniwala. Hindi tayo nagkakaisa at walang magkakaisa. At kung tayo may nagkakaisa, nagwatak-watak pa rin tayo. Dahil hindi pa natin alam ang tukmong direksyon kung paano tayo maging malakas. At sasabihin natin ito sa pundasyon lamang ng spiritual foundation, maging malakas tayo. Kaya pag mag-studio kayo ng natural healing, you have to look at the root of the origin of the problem. In the positive side, you have to look at the root of all
origin of the source of blessing. So, when you look at problems of our situation nowadays, that's because nagkawatak-watak tayo. Marami tayong paniniwala. At sinasabi na ngayon ng Supreme Master, ang kanyang aklat ay kanyang inihayag sa inyo ngayon. Aklat ng kalikasan. Matutunghayan ninyo ano bang aklat natin kailangan sa ating bansa upang tayo ay maging malakas. Aklat ba na isulat na natin sa ating kamay? Aklat ba na ating gagamitin na ibang mga bansa ating literature na gagamitin? Sabihin, aklat ng Diyos sa langit. Tingnan nyo, tingnan ang kanyang presensya sa pamagitan ng kanyang mga agil na nandito ngayon sa ating planeta. Nandito ngayon sa ating bansa upang tayo ay magkaisa. Magkaisa. Sa tunay na liwanag na kanyang inihayag ngayon sa pamagitan ng once a divine revelation. Tayo ang mga buhay na mga witness nitong mga kaganapan. Kaya kayo ngayon ang aklat ng haligi sa ating panahon, ang haligi sa ating planeta, ang haligi sa ating bansa. Lahat ng mga taong pumasa ilalim sa liwanag ng Diyos sa langit, kahit anong mga grupo natin. Ang ating tinignan natin ay kung paano tayo magtagumpay sa liwanag ng Diyos sa langit. Sabihin ko man ngayon, ako ay magtagumpay ng ako ngayon ay nandito sa liwanag ng langit, pero tayo lang ay nag-iisa. Tayo lang ay kunti lang tayo. Hindi tayo maging magtagumpay niya kasi ang pwersa natin ay napakaikli lang, napakaliit lang. Kailangan na yan ang mas malakas na pwersa na tayo ay nagkakaisa sa liwanag ng Diyos. Nasamahan tayo ng Diyos. Sino bang magtatagumpay sa atin? Ang magtagumpay sa atin, tingnan niyo yung kanyang mga sa langit. Sasamahan yan. Ang Diyos sabihin, sasamahan kayo ng Diyos sa langit. Upang hindi tayo mabigo sa liwanag. Nang dahil ang labanan sa liwanag at sa kadiliman, sino bang mananalo itong kadiliman ay magsasabi din na sila ay liwanag. At sino ba ang totoong liwanag? Pagsama-samahin natin itong lahat upang tayo ay maging malakas, magkaisa. At alam natin ang direksyon. Mayroong taong magsasabi sa tukmang direksyon. Ito ang ating daanan. Daanan ng art of life. Na ibig sabihin yan, ang in contrast with that is the art of destruction. Kahit anong iyong inantiwalaan, kahit anong grupo, kahit anong religion, so long as you want to succeed your life's ascension into higher dimension, you have to undergo the formula, receive a light in the dark. You have to undergo the formula, receive a light in the dark. Mayroong taong ating kailangan pakinggan. Kung sino man yung taong ating pakinggan upang makita natin ang angkop na direksyon, yung layunin ay makita lang natin ang katotohanan ngayon na nangyayari. Hindi ito para lang sa ating bansa. Kaya sinasabi natin, balikan natin ang mga sinasabi sa mga naunang mga guro ng espiritual. Sinasabi niya ang mga tao dito sa ating bansa, maging mga magtuturo, may kapangyarihan at maging magtuturo. Hindi lang dito sa ating bansa, maging magtuturo. Dapat yung mga taong may mga kaalaman ay pwedeng magpahiyan dahil sila ay magtuturo sa tunay na katotohanan sa karunungan ng Diyos sa langit. Kaya sino bang may taong kakayahan na yan na magpagturo sa karunungan ng Diyos? Hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong bansa. Tayo yun, mga kapatiran, nandito sa ating bansa, perlas ng silanganan. Kaya sinasabi ko sa inyo, kayo ay maging magtuturo ng buhay. Hindi kayo maging magtuturo ng pagkawasak. At kung sino man yung magsasabi na yan, sinasabi ko na ito ngayon sa inyo. Nasa pamagitan ng kawatayan, tinanong ko ito. Lahat kong mga sinasabi in my previous sharings of the lessons of all those words na sinasabi ko, I really mean those words. Kaya sinasabi ko sa pangatlong tanong, paano ba natin ito
Paano ninyo ba ituro ang katotohanan na hindi masyadong kailangan nating maraming mga araw, maraming mga buwan, maraming mga taon bago pa tayo makaintindi sa katotohanan na yan na ating itinuturo sa sangkatauhan. At ang sagot na yan ay sa pamagitan ng gawa. Kaya man pagsabihin natin kung saan ang liwanag, kung saan ang Diyos sa langit, ituro ninyo sa inyong mga kamay. Huwag ninyong ituro sa pamagitan ng inyong mga bibig. Kaya sinabi ng Diyos sa langit, sino bang gumagawa sa bibig ng tao? Sino bang gumagawa? O may kapangyarihan maging bingi o bibiyang tao. At sino bang nagbibigay ng paligid at nag-aalis nito? Ang Diyos mismo sa langit. Kaya sinabi ni Diyos, lumakad ka, huwag kang matakot. At ituturo niya sa iyo ang iyong sasabihin upang ikaw ay magtagumpay. Kaya sinasabi natin ngayon, alamin na lang natin muna ang direksyon, tamang tukmang direksyon, at hindi ka mamimili. At yan ang dahilan yan, sasamahan ka ng Diyos sa langit. Maintindihan ba natin yan? Sasamahan ka ng Diyos sa langit sa pamagitan ng kanyang mga anghel na ipinadala ngayon. Kaya lahat ng mga guro ngayon sa espiritual, lahat ng mga leaders sa espiritual, ay ipinatawag kayo ng Supreme Master. Hindi ako ang nagpatawag sa inyo. Hindi ako, sino man ako magpatawag sa inyo. Sa tao lang din tayo. Inutusan tayo sa langit. Kaya sinasabi ko na makikita ninyo ang kabutuhan sa pamagitan ng pagbukas ng inyong mga puso at isipan. At yan ang dahilan na ikaw ay magtagumpay. Yan ang dahilan na ikaw ay magtagumpay at hindi babagsak ang iyong kaharian. At sa lahat ng mga leaders na mga taong makinig sa spiritual na foundation na ito, hindi babagsak nang ikaw ay maging kaharian ng Diyos sa langit. Tayong lahat. Kaya ang Diyos ay mga piniling mga tao. Kayo ay pinili na mismo ng Diyos sa langit na maging mga taong magbigay liwanag sa kanyang mga kaanakan. Kaya hindi lang tayo nag-iisa. Remember one of the principle of Dugukan, we always emphasize this principle. We are not alone. Kaya man, pagtingnan natin ng ating samahan na yung samahan mga kaanakan ng Diyos sa langit. Mga taong may tunay na liwanag na alam ang direksyon sa katotohanan. Nang dahil lang dyan sa iyong mga puso at isipan ang tunay na pagpamahal sa Diyos sa langit. Kailangan lang pakinggan ang kanyang mensahe sa taas na kailangan mong tanggapin. Ang kanyang ipinadalang mga anghel upang ikaw ay magtagumpay. Sino ba ang totoong mga kaaway ngayon? Kaya balik tayo sa mga lectures natin na ibilikas ng nakaraang mga panahon. Sino ba ang totoong mga kaaway? Pagsabihin natin, yan ang aking kapitbahay, yan ang mga grupo na yan, yan ang mga tao na yan, ay yan ang ating mga kaaway. Kaya patayin natin yan. Totoo ba yung mga kaaway natin, yung mga taong yun na yan? Ibig sabihin, pag yan ang ating makita sa ating pag-iisip, pagdigo tayong magtagumpay. Nang dahil ang mga kaaway ay nandiyan mismo sa ating loob, kalooban sa pag-usot isipan. Kaya 7 dimensions of the soul, who are the citizens of the 7 dimensions of your soul. In the mental dimensions of your soul, who are the citizens. In the emotion dimensions of your soul, who are the citizens. Pag sabihin natin, in the mental dimension, negative thoughts, those are the citizens of your mental dimension of the soul. Pag sabihin natin, the emotion dimension of the soul, the negative emotion are those citizens of the emotion dimension of your soul. Nagalit tayo, magiganti tayo, and then, nangyari, tayo pa rin ang nandigo. Dahil dito tayo sa blinding ignorance, nagkawatak-watak tayo. Ay pagtingnan natin ating mga mukha, ang
mukha natin ay mga kababayan natin ang ating mga kaaway, then paano tayo maging malakas? Kaya isinasabi, iniutos ng Supreme Master ngayon sa atin na ito ay ipaalam sa lahat ng mga tao na makinig. Ang hindi makinig, wala na tayong magagawa. Sabihin natin na sino ba ako na magsasabi nito para sa inyo? Ipinasahan ng Diyos ang tumang-tukmang direksyon, tamang-tukmang direksyon. Art of life, hindi art of destruction. Pag ibig sabihin art of life, kahit anong pa mga paniniwala natin. Naniniwala man kayo nga ito ang Diyos at ang katotohanan. And then, alam natin kung paano tayo makaisa. Look at the stars. The stars in the heavens are learning how to be united. And that's why itong mga bituin sa kalangitan ay walang pagkabagsak. Pag bumagsak man sila sa then by the will of the heavens. But they are always learning how to be united ever since from the very beginning. So, ang ibig sabihin, tayo rin upang hindi tayo bumagsak, maging malakas, we must not be united. Kaya ang sasabihin natin ngayon, ang itong pundasyon ay nasa lahat ng mga taong tumanggap sa tunay na liwanag. Kasi itong spiritual foundation ay siyang foundation, pundasyon sa lahat ng mga tagumpay. Tagumpay sa tao, tagumpay sa grupo, tagumpay sa bansa, tagumpay sa buong planeta. So we are talking about ascension of life in the higher dimension. That's why sinasabi natin, dito sa bansang ito ang release ng angels contacts and connection. In some other parts of the world, there is no angels contacts and connection. Na lesson only in this nation. Kaya you will become teacher of the art of life, especially for all the leaders of the different spiritual groups in the country. And then, hindi tayo in contradiction with this truth because we are talking of the universality of the truth of the Supreme Absolute. Only Supreme God. Kaya sinasabi ko sa dugukan, ito tayo ay nandito sa dugukan. Ano ba ang role ng ating grupo dito sa ating planeta? Pag ikaw ay isang dugukan practitioner, ano ba ang iyong mission sa buhay? So ang mission sa iyong buhay, ituro ang art of life. Huwag ituro ang art of destruction. At lahat ng mga tao ay ating magkapatiran. Wala tayong mga kaaway. That is the perfect illustration of love your enemy. At yung mga itinuturo ng Diyos, nandyan sila ay tatayo kasi sila ay ginawa ng mga hari ng Diyos. At mamahalin din natin sila. Ibig sabihin, you cannot kill what is life. Yan because yan ay pinili ng Diyos. Sa lahat ng mga grupo, ng mga leaders sa spiritual group, kailangan lang natin na maging malakas tayo at alam natin kung ano ang direksyon. At ito ay medyo hindi mahirap at talagang hindi talaga mahirap. Napakasimple lang. Balik tayo sa ating paano ba ito? Ang katotohanan hindi masyadong mahirap intindihin. Ang katotohanan sa liwanag ng Diyos sa langit. Bagaman pag ako ang turuan ninyo sa liwanag na yan, at yung intention ko ay hindi ako tumanggap sa liwanag na yan, I can give 100 meanings for a single word. And that would be very simple. We are writing the book. Ibig sabihin, alam natin kung paano natin laruin ang mga salita. Ang salita, maski ito ang tunay na katotohanan, ay gagawin natin napakarami ang mga kahulugan. Sa liwanag na, we are in the light. Then paano tayo we are in the light? Even the dark would always start doing things in the light. For the light, and always for the light. Kaya pa, even by this time, magkagira tayo ngayon. Awayan lang, gira ng ating mga bibig, mga pananalita. Debate tayo, walang kapusang debate. We're just playing words, and then we're always claiming for the light. Okay, dito tayo. Turuan ako sa tunay na liwanag.
mahirap maintindihan. Ituro mo sa akin kung saan talaga ang Diyos naman. Ayan, iba ng usapan na yan. Dito tayo siya gawa. Ituro sa inyong mga kamay. And then, alam natin yung mga pananalita natin ay tama. Naumpisahan na natin. At marami na tayo. Nagkawatak-watak na tayo. Na tayo ay ang totoong pundasyon. Meaning, the great foundation of knowledge and wisdom. Kaya tayo ngayon naging mga leaders ng spiritual groups. Maging religion man, or maging hindi religion, grupong spiritual, or individual. Tayo ay naging mga leaders ng pagkakaisa dahil alam natin ang katotohanan. Foundation of knowledge and wisdom. And then to whom we are going to listen for this final word of ultimate direction of the spiritual. And then we have to listen to the truth of the wholeness of this direction, Art of Life 170. Kaya ituturo natin ngayon itong Art of Life sa bawat tumanggap. Bawat tumanggap. Without discrimination. Maging scientific man tayo, maging occult science man tayo, or maging religion man tayo, or maging kahit saan, kahit sino na pwedeng tumanggap sa kanilang pusat isipan upang malalaman natin na ang ating pinaka-ultimate na mission dito sa ating mundo ay to save life, to help protect life. That's why, to protect the treasures of life. And then if we are going to ask ourselves, what are the treasures of life? And then if I would say, what is the treasure of life? You are the treasure of life. You just not be misled. Hindi lang tayo maligaw at madapa. Sa liwanag man o sa kadiliman. And then if we are going to make it plural, what are the treasures of life? And our treasures of life, first is you yourself, buhay, kaluluwa, bansa, planeta. Then the fourth would be your ultimate treasures in life. And you can fulfill your divine mission here in the planet if you are going to take good care of yourself as a treasure of life. And then your brothers and sisters, because lives, the lives of the people, the nation, and the planet. That's why everyone's inner formation for the life service, helping for the healing of life and nature. Helping for the healing of life and nature. Maniwala man kayo o siya hindi. Ikaw ay totoong magtagumpay at maging kaharian ng Diyos sa langit. Kahit sinong mga tao ay ginawang mga leader ng Diyos sa langit dito sa mundo. Hindi tayo maging leader. Ako mismo hindi ako maging leader ng grupong ito pag hindi ako pinili ng Diyos. Kayo rin, hindi kayo maging leader sa inyong mga grupo pag hindi kayo pinili ng Diyos sa langit. Hindi maging leader ang kahit sinong leader pag hindi sila pinili ng Diyos. Pinili sila ng Diyos. Kaya huwag natin labagin ang mga utos ng Diyos at ang kanyang mga batas. At ang paglabag ng utos ng Diyos ay that is blasphemy, that is kalampastangan yan. Ibig sabihin, if we are going to follow the will of God, then we go to the line of this verse. Gagamit tayo ng verse ngayon kasi napakaray na so many of us na mahilig sa verse. The verse na yan ay sinasabi, my son, be wise. Mayroon tayong kalan. Kaya if you are strategic sa doing your lessons in inner cultivation, or in your or if you are a businessman, and if you are a leader doing your strategic provision, strengthen up the force of your spiritual formation, and then you know how to make your strategy.
So, paano tayo magtagumpay? So, mayroong friendship yun. Pag magkawatak-watak, hindi tayo magtagumpay. Maging dito siya. We are here composed of different practitioners, the different groups, of course. And if we are not united, meaning disunited, nagkawatak-watak tayo, then hindi tayo malakas. Hindi doon din sa ating bansa, pag-magulo tayo, nasulat na hindi tayo malakas. And then if we look at the world of mind, we're negatives. And then our negatives are so many negative thoughts, negative emotions, and then so many beliefs. And then the bottom line is art of life or art of distraction. Dalawa lang pala ang ultimate direction ng buhay. Pag bansa man tayo, ang ating direction ay magtagumpay tayo. Kaya pag magtagumpay tayo, and then forever, maging forever tayo. Makamit natin pa ang tagumpay, hindi tayo mawawasak. Pero pag mawawasak tayo, that is art of distraction. Na ibig sabihin na kawatak-watak tayo. Kaya sampalin natin ang ating kanang mukha at sampalin naman natin ang ating kaliwang mukha. And then to the point na masaktan, masakit, at bumagsak. Yan ang mangyayari sa art of distraction. Kaya pagtanggapin natin ng Diyos sa langit. That is regardless na yan kung anong paniniwala natin. Bawat tao ay may paniniwala at mayroong mga misteryo na kanyang nakamit sa kanyang buhay. Pag sabi niya, Diyos Jesus Cristo or Lord Jesus Christ saved my life, then He was saved. Then, na-save siya. Then, sinabi ng isa, Jehovah saved my life. And then, He was saved by the name of Jehovah. Then, sinabi naman ng iba yung pathala. Tulungan mo ako, isave mo ang aking buhay. And then, na-save silang lahat. Na-save sila sa lahat ng mga pangalan ng kanilang mga pinanib. Kaya may mga misteryo nang nangyayari dyan. Kung ngirit-ngirit pa itong mga samahan na iba't ibang samahan ay magkarambula ito sila, magkawatak-watak and rivalry. And then the ending of that would be and they are disunited and no enlightenment. Ano mangyari na magkawatak-watak, walang mersya. And that's why sa debate pa na sikapin natin na hindi makapokus ang ating opponent sa debate. Kaya gagawa tayo ng mga tricks para maging may diverted ang kanyang focus at magalit, lalo na pag magalit natin. Wala na, madali ng talunin. Yan din ang ating samahan. Pag masyado tayong hindi natin alam itong direction nating sinasabi, na ang Diyos na ng langit, sinasabi na natin ang kanyang mga anghel nandiyan sa langit. And then, pagduda tayo, yan, mga anghel ba yan? Magka-satellites yan. And then, call for all those researchers. Maraming mga researchers and then marami na ngayong so much advanced technology at this point of time. Bakit man hindi nila pag-aralan ito? Ang sa atin ay sinasabi naman natin ito kasi inutusan tayo ng Supreme Master na ito ang ating direction. Magkaisa sa liwanag na walang sikat. And then lahat ng mga gustong umakyat sa kanyang kaharian, tanggapin ang susi sa kanyang liwanag. So ano ang susi sa kanyang? Art of life. Kaya man, pagsabihin natin ang Diyos ngayon ay nandito na sinasabi sa ating kasulatan, paano ba natin ito? Patutuhanan. Matutuwa natin ang sinasabi. At paano ba natin patutuhanan ngayon, malapit na ang panahon? Magagawa ba natin yan mapatutuhanan pag hindi natin alam ang art of life? Ay mahirap yan. Kaya, pag magulo man tayo ngayon, ang ating puso't isipan, pag magulo man ang ating kapaligiran, ang planeta, ang dahil, kailangan tayo sa tunay na liwanag sa Diyos sa langit. At kung sino man yung tumanggap, ay hindi babagsak ng Diyos sa langit, ay magbibigay ng tagumpay.
sa kahit sino mang taong tumanggap sa kanyang lingkod at sa kahit anumang pakikimata. Dahil kahit anumang labanan, ikaw ay mananalo. Huwag lang patayin ang iyong mga kapatiran. Na ibig sabihin yan, sino bang ating mga kalaban? Ang mga kalaban natin ay ang ating mga mismong mga blinding ignorance, mga negative emotions, mga negative delusions. Kaya healing ang kailangan sa ating panahon. Divine healing. What are the missions of the people of Duhukan? The children of the Supreme Universal Light. What are our missions? Our mission ay divine healing. Ibig sabihin ng divine healing is gamutin ang lahat ng mga kahinaan, mga sakit, mga problema. Kaya kailangan maintindihan natin sa mas malawak na kaunawaan. Paano natin gamutin ang mga negative emotion. Pag wala tayong mga taong talagang galit ng ating mga puso't isipan, kailangan natin mabuksan ang liwanag ng banal na espiritu sa ating puso't isipan. 7 dimensions of the soul. And then makita natin ang tao yan ay treasure of light yan. Kaya pag napakaraming mga grupong mga spiritual nandiyan sa pagdarasal, kailangan natin ingatan lahat ng mga tao na yan kasi yan ay magpalakas sa ating bansa. Kasi mga good citizens, pag itong mga grupo ng mga tao, tayong lahat, we are into the light. And then everyone has doing the corresponding spiritual responsibility. Yung mga doktor ay manggamot. Yung mga spiritual counselors ay mag-counsel sa mga tao. Yung mga soldiers ay mag-protect sa mga tao. Paano ba tayo magawat-akwata? Everybody is doing the corresponding responsibility in the spiritual foundation. At lahat ng tao ay nakikita ang Supreme Super Light Angels. Kaya mamisil pa ba tayo? Maligaw pa ba tayo sa katotohanan na yan na nagpapalakas yan sa ating mga binabasa araw-araw? Kaya ito ay actually a big challenge for everyone's discernment about spirituality. Ako ay sinasabi ko lang ito sa inyo. So ito ay sinasabi talaga ng Supreme Master. Kaya ito ay aking magpapatutuhanan sa inyo. Ang Diyos sa langit ay magpapatutuhan ito. May oras na ibinigay kung sa kailan natin tingnan ang kanyang presensya sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. Ang kulang na lang sa inyo ngayon ang pagtanggap sa puso't isipan ninyo sa kanyang mensahe na ako lang muna ang nagsasabi. Kasi sinasabi man ito sa akin ng Panginoon. Kaya nga ipinasulat niya sa akin ng aklat What's a Divine Revelation. Ang What's a Divine Revelation, aklat yan na pwede natin gamitin dito sa ating bansa. Nandito nagsimula ang release ng Angels Contact and Connection. At hindi yan lumalabag sa kahit sino mang mga katuruan na katuluan sa liwanag. Kaya ang pakay na lang yan ay ang pinaka-ultimate purpose and lessons of that book. Of those books, kasi 19 volumes lahat yan. And still writing the book of the volumes of that book of Duhukan. Then the ultimate revelation of that, yung ultimate direction din para sa lahat ng mga tao na umasyad doon sa langit. Ano ko ba hahanapin natin dyan? Pagsabihin natin, malakasin natin ang ating mga namemoryang mga bersikulo. Tingnan mo siya ay darating. Mga signs of the angels in the heavens. Nandiyan yan, pinalakas yung ating katuluan. Ngunit lang, ang problema lang natin nito pag hindi bukas ang ating puso't isipan at naging mangyari na hindi natin alam na tayo rin ay naka-cause ng mga pagkawatak-watak sa ating mga kapatiran sa spiritual. Mangyayari yan pag hindi natin buksan ang ating puso't isipan. Ano ang ultimate direction ng spiritual? Art of life. Pag-akit mo doon sa langit. Hindi sa astral spiritual dimension. Sabihin na alaman natin yung langit. Ayan, pag pumunta kayo sa Mars, and then ka sa Mars, kasi sumakay ka ng rocket papuntang Mars, pag
bigyan lang natin nakarating tayo sa Mars niyan. Tumingin tayo sa langit. Saan tayo galing? Makikita natin, yan pala yung planetang Earth. Kalayo para sa planetang Earth nandun sa langit. Yan, pagparik natin sa Earth, tinignan natin yung langit, then makita naman natin yung Mars. Nandun ka sa bulan from the Earth, and then tingnan na ang bulan, kita natin yung bulan, yan ang yung langit niya. And then you are in the moon, and tingnan mo yung itaas, makikita mo yung planeta kung saan ka galing, and then langit din. Kaya may tatlong langit na itinuturo ang mga binabasa natin sa ating mga kasulatan. And the first heaven is the atmosphere, second heaven is the heavenly bodies, our heavenly bodies. And then the third kind of heaven, yung heaven or langit na tumira ang Diyos sa langit. At napakahirap na hanapin yan pag wala ang ultimate na direction. Kaya paano ba natin ito ituturo ang tutuhanan na dapat nating ituro sa ating mga kapatiran na hindi tayo mahirapan na maintindihan itong langit kung saan tayo pamakyat at pumunta doon kasama ang mga anghel sa langit at sa anong paraan. Kaya ang paraan ay napakahalaga. That is regardless na sa ating mga samahan. Maging religion man tayo o pro-science atheist or maging scientific model, no problem with that. Kasi ang itinuturo natin, lahat ng ito ay dadaan sa magandang kalusugan. Kaya ibig sabihin kung paano natin maintindihan itong magandang kalusugan natin. So, 7 dimension of the souls na yan. And then pag mahirapan tayong maintindihan itong 7 dimensions of the soul, and then we'll go back to the fundamental body, mind, soul, and the spirit. And there's no contradiction with the development of the body, mind, soul, and the spirit. Kaya, tagumpay tayo. And then we are so in the light, and then inaatake tayo ng mga demonyo. And then bumagsak tayo. So natalo ang liwanag. So paano man tayo manalo? Naliwanag man tayo at pati yung mga demonyo ay hindi yan sila, so mga na sila ay demonyo, liwanag din ang lahat. Tayo ay liwanag. Kaya pag-isahin natin, liwanag tayo lahat. At madali lang tayo na pumili sa art of life. Kasi dito, pag magkawatak-watak ang ating emosyon at yung mind natin ay nagkawatak-watak because of so much negative thought. And then that is art of destruction. Tayo ay gumugulo sa ating puso't isipan, and then gumbagambala sa ating espiritu at kaluluwa na naging mawawasak tayo at mahihina talaga tayo. And dito tayo sa direksyon ng art of life. Ang direksyon ng art of life is so simple. Open up your 7 energy centers and learn how to receive the divine radiance of the Supreme Master Wisdom, Makarastar Supreme Superlight Angels. And don't you mislead about divine radiance of the Supreme Master Wisdom, Akarastar. Ibig sabihin na Akarastar, the names of all the names of their gods revealed to the humans. That if your name of God is A, B, C, D, E, or you use numbers just for the representations of the different names of the Almighty Most High. And then, kahit ibang mga pangalan. And that refers to the Almighty Most High, Supreme Omni Absolute. Kaya, the star. Ibig sabihin, the star, the ultimate star, yung star na walang beginning at walang ending. So, this is actually the time to be reunited. And we are in the beginning, that is the Alpha. We are in the ending, that is the Omega. And then sun up the tube, and then it will become the sun. So, ang kabuuan sa lahat ng mga bituin, ang kabuuan ng 3 stars, and all the alliances of the stars, ayan ay ang katawan ng araw na sisilang dito sa bansang ito. Kaya kayo ang magpalakas sa ating bansa at sa buong planeta. Nang alam ninyo yung kaharian ng Diyos sa langit ng kanyang
kanyang mga anghel na ipinadala ay tinanggap ninyo sa inyong puso't isipan. Kaya ang tagumpay ay magsimula dito. At walang isyente dito. Lahat ng mga ang ating mga paa ay tumapak dito sa ating lupang hinirang. Maging mga kahit anong lahat-lahat walang isyente. Mayaman man or pulubi o mahirap, makapangyarihan man o walang kapangyarihan, lahat may kalaman o walang kalaman. Lahat ng mga taong tumapak sa lupang hinirang. Tayo ay ang katawan ng pagkakaisa. Tayo ang katawan ng araw na bibigyan ng karapatang magturo sa ibinigay na lason ng Angels for Protection and Correction ng Diyos sa langit. Kailangan lang tanggapin. Pag hindi tanggapin, wala na tayong magagawa niyan. Kasi ang Diyos nang bahala sa lahat. Kaya ang formula, receive, babahin na at maging malakas tayo. Malakas ang lahat ng alam natin na yung ang ating Diyos sa langit ay magbibigay sa atin ng kaligtasan. Tanggapin ang kanyang biyaya. Kaligtasan para sa buhay ng pananampalataya. At huwag mag-turn left, turn right, go straight. Alam mo na yung ultimate direction. Ang ultimate direction is art of life, oneself. And then, regardless of anong grupo natin, so long as tanggapin natin ang grupo natin. Now, this is just a sharing of the information. Inutusan tayo ng Supreme Master. Kaya, sinasabi natin dito para sa inyo. At kung magtanong kayo kung ano yan, paano natin matutunan ng Art of Life, ay mayroon ng mga matututo sa Art of Life na makapagturo din sa inyo sa mga aral natin. At maituro din. You just imagine how many people now around the world. Dito sa ating bansa, more than 100 million people tayo. And the entire planet. So could be more or less more than 10 billion people na tayo ngayon. You just imagine 10 billion people around the world. And then, lahat ng mga tao ay lumiwanag ang kanilang mga puso't isipan sa Angels Contact and Connection. Napakalakas na enerhiya na maging sanhi sa pag-transform ng ating kapaligiran into higher vibrational frequency, higher consciousness, enlightened consciousness. This would lead into the good harvest for the ascension of life. It's a higher dimension. So napakalaking role ng bawat isa sa atin dito sa ating bansa. Huwag lang tayong magkawatak-watak. At then, pagka magkawatak-watak tayo, din kasalanan natin yan sa mga taong na tayo natin na hindi tayo nagkakaisa. Na kahit alam natin yung direction, hindi natin pinakinggan ang napakalagang mensahe na ito. Sasabihin ko ito sa inyo, itong mensahe na sinasabi ko sa inyo ngayon ay napakahalagang mensahe ito. Matapos na lang ang iyong buhay dito sa talitang ito, pag hindi natin tanggapin ang katotohanan ng itong sinasabi ko ngayon, Art of Life, and then babalik din tayo for the process of many reincarnations, and then we end up with yung talagang sinasabi natin ngayon, ang tukmang daan, yung final na direction ay Art of Life. The time na commission ang ating spiritual na kailangan pala tayo makagising sa tunay nating spiritual na kamalayan at tanggapin ang Art of Life para tayo ay makaakyat at matanggap sa kaharian ng Diyos na tinatawag yan Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Life. Hindi yan gobyerno na mga alien, hindi yan gobyerno sa planeta na mga mortal ang foundation ng buhay. Gobyerno yan sa mga immortal ng buhay. Kaya when you practice in this connection, makikita ninyo yung mga buhay na nanggaling sa Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Life by the light shooting stars. But hindi yan mga meteorites. Mayroong mga meteorites.
Just like when you look at mysterious lights manifesting in the skies, then tatawagin ninyo niya unidentified flying objects, UFO, satellites, or could be advanced technology of the so much advanced civilization in some other solar or some other star system. And then that could be right. But yung sinasabi natin na Supreme Angels, hindi iba yan. Iba yan talaga. Kaya kailangan mo na matutunan ang angels contact and connection. At hindi yan labag sa karunungan ng Diyos. Yan ay ang utos ng Diyos. Tanungin natin ating mga sarili ngayon, ano ba ang utos ng Diyos sa panahon ngayon? Babalik tayo sa mga panahon way back, let's say, way back 1,000 years ago. So, ang mga utos ng Diyos sa panahon na yun ay angkop sa makalumang panahon. Ngayon, dito na tayo ngayon sa panahon ito, ang antas ng activation of the universal consciousness ay napakataas. Kaya nga, tayo ay nag-usap ngayon, nagbigay ako ng mensahe na ito sa pamagitan ng ating teknolohiya na ginagamit ngayon. In the past, wala pang ginagamit na mga kagaya ng ganitong ginagawa natin. And we're doing this live broadcast. Naka-online screen tayo ngayon. So, iba ang patas na yun. Sa unang panahon nga, wala pang space project. Yung mga, wala pang rockets, satellites, so iba ang patas. When you send information sa malayo, and then you have to use the horse, tatakbo yung kabayo, may messenger na magdala ng mensahe. Iba ang batas niyan sa ngayon. Ngayon ay you can teleport information. And that's what's happening right now. At soon to come would be the energy shifting. Papasok tayo sa napakabagong mundo na napakataas ang frequency. Kaya sinasabi ng Supreme Master na ihanda ang lahat ng mga tao. At paano ihanda ang lahat ng mga tao? Everyone has his own spiritual responsibility to enlighten the brothers and sisters, and we will be like united in the giant waves of positive lights. We would be united in oneness with all the stars. Kaya, pag hindi natin tanggapin ang ating mga kagrupo o mga kaibang mga grupo kasi iba't ibang paniniwala. And we are learning to be disunited. We should learn how to be reunited in the giant waves of positive light, that we know that we are now able to see the precise direction, art of life, art of destruction. Unity is the matter of victory. By this time, there is no other way. We must be united in the giant of positive light. Kasi dito ibinagsak ang katotohanan ng angels contact and connection. Kaya, ang napakalaking liwanag pag-asa ngayon nasa lahat ng mga taong espiritual na tumanggap sa liwanag ng Diyos sa ngayon upang inyong ipahayag na ang katotohanan na yan ay yan magbibigay tagumpay para sa lahat, lalong-lalo na sa ating bansa at sa buong planeta. So much things to say, but we need to proceed to another job. So, listen the lessons of life. That's the message of the Supreme Master na ipinarapot ko sa inyong lahat. Pagpalaat sa kinabuhi o sa kinabuhi.